po ay dumako sa ika-37 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Basahin nga po natin yung tanong. Ano-ano ang mga pakinabang na tinanggap ng mga mananampalataya mula kay Kristo sa oras ng kamatayan? At ang sagot po dyan, basahin natin. Sa mga mananampalataya, matapos pumanaw ay tatanggap ng perpektong kabanalan at agad papasok sa kaluwalhatian. Ang kanilang mga katawang nakipag-isa kay Kristo ay mamamalagi sa kabutihang loob hanggang sa muling pagkabuhay. Ayan. So malinaw po na sinasabi na ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya sa oras ng kanilang kamatayan ay nagiging sakdal sa kabanalan at agad na pumapasok sa kaluwalhatian. At ang kanilang mga katawan na patuloy na nakikiisa kay Kristo ay nagpapahinga sa kanilang mga libingan hanggang sa pagkabuhay namang muli. Ayan, sabi pa po dyan, sa kamatayan, ang kaluluwa ng mga mananampalataya ay ginagawang ganap sa kabanalan at kaagad na napapasa sa kaluwalhatian. At ang kanilang mga katawan na nananatiling kaisa ni Kristo, nagpapahinga sa libingan hanggang sa muling pagkabuhay. So, malinaw po na itinuturo sa Biblia na ito yung mga kapakinabangan na tinatanggap ng mga mananampalataya kapag sila ay namatay na. So, makikita po natin dito sa Biblia, sabi dyan, perpekto sa kabanalan. Bakit sinabi perpekto sa kabanalan? Sabi sa 2 Corinthians 5:6-8, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katabang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. So dito po si Apostol Pablo yung nagsasalita. Sabi pa niya, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa namin iwan ang katawang ito ng aming tinatahan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. So makikita po natin yung assurance nila na kapag sila inamatay na, makakasama nila ang Panginoon Diyos. Sabi rin po sa Efeso 5:27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Yan. So sinabi din po sa Filipos 1-3, basahin nga po natin, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Sabi pa sa 1 John 3:2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. So nabasa po natin doon sa mga scripture, di ba? Na yung pagdating sa kamatayan, yung mga apostol ni Pablo, meron silang kasiguraduhan na parang pinipili pa nila na mawala sa mundong ito na nabubuhay sila. Kasi alam nila yung buhay na walang hanggan na tatahakin nila pag sila ay pumanaw. Sabi pa po dyan, agad pumasok sa kaluwalhatian. So sabi po sa Lucas 16:23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. At sabi po sa Lucas 23:43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, sasama kita ngayon sa paraiso. So yung mga namamatay, ito po yung kasiguraduhan na pumapasok agad sila sa kaluwalhatian. Sabi din po na ang katawan ay magiging isa at ang nasa libingan hanggang sa muling pagkabuhay. Kung mababasa po natin sa 1 Thessalonica 4:14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Amen. At sabi din sa Pahayag 14:13, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. So makikita po natin dito na yung kamatayan sa buhay ng isang Kristiyano or ng mananampalataya ay hindi katapusan. Kumbaga, yung kamatayan ng isang mananampalataya ay isang buhay na walang hanggan kasama ang Panginoong Diyos. Meron po ditong tatlong mahalagang bagay na kailangan nating malaman. Sabi dyan sa number 1, basahin po natin. Ang unang
ang mamamatay na mga mananampalataya kay Kristo ay ganap na kabanalan. So ano pong ibig sabihin ng ganap na kabanalan? Pagiging hiwalay sa kasamaan at nakalaan sa kabutihan. So malinaw po na sinasabi ng mga taong hindi Kristiyano na tayo ay banal dahil marunong tayong magtiyaga at magtagumpay sa kasalanan sapagkat tayo ay nalinis sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Gayunpaman, alam natin na tayo ay nagkasala pa rin. Ito ay dahil hindi pa tayo ganap na makatuwiran. Sino po ba dito yung hindi na nagkakasala? Di ba po wala? So, malinaw pong tinuturo na bagamat tayo ay tinatawag na banal ng Panginoon Diyos, nagkakasala pa rin tayo. Kasi hindi pa nga tayo ganap na makatuwiran. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 7:19-20, basahin po natin. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. So, makikita po natin dito, parang may nagtatalo sa isipan ni Apostol Pablo. Ang explanation po dyan, sabi dyan, normal ang pakikipaglaban ng mananampalataya laban sa kasalanan. Ngunit, hindi natin ito kaya mag-isa. Kaya mo bang mag-isa yon? Of course, hindi. Kailangan nating umasa sa biyaya ng Diyos, hindi sa sarili nating lakas. Gayunpaman, sinabi ng Diyos sa atin, banal ka. Di ba sinasabi ng Panginoon Diyos, ang anak ko, ikaw ay banal, ganyan. Upang tayo ay mas maging matuwid araw-araw. So, hindi nangangahulugan na hindi ka na magkakamali, na hindi na magkakamali yung tao. Kundi, may malinis na layunin at pusong sumusunod sa Diyos. Yun yung ibig sabihin na banal ka. Hindi yung porkit sinabi kang holy ka or banal ka is parang wala ka ng kasalanan, wala ka ng ginagawang kasalanan sa araw-araw. Kundi, ikaw ay alam mo na kung ano yung tama at mali, alam mo na kung paano sumunod sa Panginoon Diyos. So, yun po yun. Sabi sa awit 17:15, yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y makikita, at sa aking paggising, sa piling mo'y liligaya. So, alam po natin na si David ang sumulat ng mga awit. Sabi dyan, si David ay taong may pagtitiwala. Kaya naniniwala siya na siya ay magiging ganap na matuwid upang makita ang mukhaan ni Jesus. Kaya ang ating kamatayan ay nasa labas ng takot at nasa loob ng kapayapaan at pag-asa. So, ibig sabihin, meron tayong kapayapaan at pag-asa sa Diyos. Amen? Sa pananaw po ng isang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi wakas. Eto, medyo broad yung pag-uusapan natin ngayon. Pero I want you to understand na ang kamatayan po sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya is hindi ending. Kundi, paglipat mula sa buhay sa lupa tungo sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, sikapin natin magtagumpay sa mga masama sa pamagitan ng ating tiwala dahil tayo ay may kapakinabangan na ganap na kabanalan upang makita ng harapan ng ating Panginoong Jesus para sa buhay na walang hanggan. So, di ba, napakalino na sinasabi na kapag namatay isang Kristiyano o isang mananampalataya, mayroon siyang ganap na kabanalan. So, pangalawa, basahin natin. Ang pangalawang kapakinabangan ng mamamatay ng mga mananampalataya kay Kristo ay agad napapasok sa kalwalhatian. So, malinaw po dyan na sinabi na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang tao lamang ang may espiritu dahil nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang kalarawan. So, ito, we need to understand na sa lahat ng creation ni God, tao lang yung may espiritu. Yan. So, sabi pa dyan, ang espiritu ng tao ay walang hanggang hindi namamatay. Naniniwala ba kayo na may langit at impyerno? Amen. At malinaw na sinasabi po na ang espiritu ng tao agad papasok sa impyerno o sa langit sa oras ng kanilang pagpanaw. Ang taong hindi tumanggap ng kaligtasan ni Jesus ay agad papasok sa impyerno upang tanggapin ang parusang walang hanggan. Diba? Napakabigat nun. Pero yung ibang tao, hindi nila binibigyang halaga pagdating sa usapang langit o lupa or impyerno. Yung iba nag-curse pa na you go to hell, yung mga ganun, di ba? Pero ano yun?
malinaw na sinasabi na kapag ikaw ay hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesus, saan ka mapupunta? Diba? Napakalungkot nun. Alam natin na ang lugar ng impyerno ay kadiliman at lugar na may apoy na hindi mamamatay kailanman. Dahil sinabi ni Jesus ang tungkol sa buhay sa impyerno. Sabi sa Mateo 3:12, basahin po natin, dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y makikita at sa aking paggising, sa piling mo'y liligaya. At sabi pa po sa 5:22, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopood sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sabi pa sa Mateo 18:8-9, basahin po natin, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. At sa Mateo 18:8-9, kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy sa impyerno. So, paano nyo yan i-apply sa buhay mo? Hindi itinuturo ni Jesus na literal na pananakit sa sarili. Hindi ganon ha. Gumagamit siya ng matinding larawan o kaya mga hyperbole sa Bible upang ipakita kung gaano kaseryoso ang isang kasalanan. Kung gaano ka-serious ang isang sin at kung gaano ito dapat labanan. Ang ibig sabihin po ng talatang yan, putulin yung anumang bagay o ugali o relasyon, gawain o sitwasyon na nagdadala sa atin sa kasalanan. Mas mahalaga ang walang hanggang buhay kaysa pansamantalang kaginhawaan. At ito ay panawagan sa tunay na nagsisisi, hindi sa kalahating pagbabago. So malinaw po dyan na tinuturo sa ating mga mananampalataya. So ano man yung mga bagay o ugali o relasyon na kayo lang din naman yung nakakaalam sa sarili natin. So, much better na tanggalin na natin sa sarili natin. O kaya, putulin, di ba sabi? Hindi yung putulin mo yung kamay mo, yung paa mo, yung gano'n. So, hindi siya literal. Kumbaga, ine-explain doon kung gaano katindi ang isang kasalanan na nagagawa ng isang tao. Ipinapakita din po dyan ni Jesus na ang kaligtasan ng kaluluwa ay higit sa pisikal na kaginhawaan. Walang anumang bagay sa mundong ito ang dapat unahin kung ito'y humahad lang sa pagsunod sa Diyos. Agree ba kayo doon? So walang anumang bagay dito sa mundong ito yung dapat mong unahin kung ito ay alam mo na humahad lang sa pagsunod mo sa Diyos. Sabi pa po sa Mateo 25:46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So kapag namatay tayo, hindi natin alam. Alam ba natin kung saan tayo, kung ano yung patutunguhan natin? Diba? Yun na yung pinakang tanong na mabigat eh. Kapag ba nawala ako, namatay tayo, saan tayo pupunta? Sure ka ba na sa langit ka or sure ka ba na sa kabila ka? Subalit ang taong tumanggap ng kaligtasan si Jesus ay agad papasok sa langit. Ito yung good news. Matapos ang kanilang pagpanaw upang ang buhay ay walang hanggang kalwalhatian sa langit. Sabi dyan, yung taong tumanggap ng kaligtasan. So lahat tayo tumanggap ng kaligtasan, amen? Meron pa ba dito hindi natanggap ng kaligtasan? Lahat tayo tumanggap ng kaligtasan. So we are assured that when the time has come, we will go to heaven. Amen. Ngunit bago pumasok sa kalwalhatian ng mga Kristiyano, ay dapat makita rin ang kalwalhatian habang nabubuhay pa sila sa pamamagitan ng tiwala sa Diyos. Yan. So habang hindi pa tayo nakakarating dun sa tunay na kalwalhatian, sa glory, dapat habang nabubuhay tayo dito sa mundo, pinapakita natin yung kalwalhatian ng Panginoon Diyos sa way kung paano tayo mabuhay. Amen? So habang nandito pa tayo, gawin po natin yung mga nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Sabi ni Jesus sa Juan 15:8, na pararangalan ang aking Ama kung ako'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Na kung tayo ay namumunga
ang Diyos ay tatanggap ng kalwalhatian. So, ano nga ba yung mga pamumunga na tinutukoy dito sa aklat ni Juan? So, alam natin yun, tinuturo sa atin, di ba? Ang ibig sabihin nito ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang kalwalhatian sa lahat ng kilos at buhay ng mga Kristiyano. So, makikita sa buhay ng tao, ng buhay ng mananampalataya kung talagang may Diyos siya sa buhay niya, di ba? Siyasatin natin yung mga puso natin kung talaga bang namumuhay tayo sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Kaya, kailangan nating mamuhay na nagbubunga ng marami upang habang nabubuhay ay nasa kalwalhatian din. At tandaan natin, mayroong pag-asa. Meron ba tayong pag-asa? Amen. Tandaan natin na meron tayong pag-asa na agad na makakapasok sa kalwalhatian upang walang hanggang nasa langit matapos pumanaw. So lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Jesus at nananalig sa Panginoong Jesus, we are 100% sure na kapag tayo ay humantong sa araw na yun, sa mga oras na yun, panatag tayo na tayo ay makakasama natin ang Panginoon Diyos. Amen? Ito yung assurance po na meron tayo, yung mga mananampalataya ni Jesus. Na kapag, yun nga, yung sinabi ko kapag dumating oras na yun, alam natin na meron tayong buhay na tatahaki. At yun ay buhay na walang hanggan. Amen. At ang pangatlo naman, basahin natin. Ang pangatlong kapakinabangan ng namatay na mga mananampalataya kay Kristo ay ang kanilang mga katawang nakipag-isa kay Kristo ay mamamalagi sa kabutihang loob hanggang sa muling pagkabuhay. Diba? Ang haba. Pero pinupunto dyan, yung mga nakiisa kay Kristo ay mananatili sa biyaya ng Panginoon hanggang sa muling pagkabuhay. Amen. Sabi po sa Hebreo 4:10, ito ay patungkol sa mga pumanaw na mga mananampalataya kay Kristo. Sabi dyan, sapagkat ang sinumang makakapasok sa lupain na kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. So eto, malinaw dito na sinabi, kung yung ibang tao na nananampalataya sa Panginoon Diyos, nung nabubuhay pa sila dito sa lupa, kunwari meron silang kapansanan, o kaya sobrang hirap nila, parang lahat na dinanas nila. Pero nananampalataya sila, naniniwala sa Panginoon Diyos. May assurance sila na pag namatay sila, hindi na nila dadanasin yun sa langit. Diba? Sabi kasi dyan, pagkatapos magkasala ni Adan, ang ating katawan ay tunay na nasa labis na kapaguran, simula nang ipinanganak hanggang sa mamatay. Gawa kasi ng kasalanan. Sapagkat kung hindi natin maayos na gagamitin ang ating katawan, ang ating buhay ay magiging puno ng takot, paghihirap at kakulangan. Kaya dapat nating gamitin ng maayos ang ating sariling katawan habang tayo'y nabubuhay pa. Yan. So alam naman natin kung paano natin gamitin yung buhay natin habang nandito tayo sa lupa, di ba? So dahil dito, walang tunay na kapahingahan ng ating katawan at labis na pagod at hirap ang mararanasan natin sa buong buhay. Subalit, ang pagod at sakit na nararanasan ng ating katawan ay hindi walang hanggan, sapagkat ang ating katawan ay magpapahinga sa libingan sa lupa hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Ito ay babaguhin at gagawing ganap na katawan. Ito yung tunay na pag-asa. So, malinaw po dyan na ang tunay na kapahingahan ay sa presensya ng Diyos. Amen. Medyo minsan mahirap pa siyang i-absorb bilang isang tao. Pero makikita natin na, di ba, kaya nga nabanggit ng mga apostol niya na parang to die is Christ and to live is Christ, to die is gain. So, makikita natin na mamuhay man o mamatay, parang alam mo yon, buhay ka sa Panginoong Yesus. Ang pinaka-kinatatakutan ng tao ay ang kamatayan. Totoo ba? Totoo yan. Ngunit, ang mga Kristiyano, somehow, ay hindi namumuhay sa takot, sa kamatayan, at mamamatay sila sa pamagitan ng kapayapaan at pag-asa. Kaya mahalaga na malaman natin ito eh. Kasi, totoo, nakakatakot mamatay, lalo't hindi ka ready, di ba? Lalo na yung mga tao na walang Diyos. Pero tayo, dahil ang Panginoon Diyos, ipinamulat sa atin na kapag namatay ka o nabuhay ka, kanino tayo belong? We belong to Jesus, di ba?
Dahil ang kamatayan ng Kristiyano ay hindi ang katapusan. Ito ay ang paghihiwalay lamang ng katawan at espiritu para ang espiritu ay mapunta sa langit upang makita ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian at ang katawan ay magpapahinga sa libingan hanggang sa pagbabalik ni Jesus. So pag namatay tayo, magbubuhay pa rin tayo kasama ang ating Panginoong Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Dapat kayong maniwala doon, bagamat hindi nyo masyadong maunawaan, pero andun yung faith mo, yung paniniwala mo na we have eternal life in Jesus Christ. Amen? So mga kapatid, as may conclusion, ang mga pakinabang na tinatanggap ng mananampalataya mula kay Kristo sa oras ng kamatayan, basahin nga po natin, may underline, ay ganap na kabanalan, ay agad na papasok sa kaluwalhatian, at ang kanilang mga katawang nakipag-isa kay Kristo sa muling pagkabuhay. Amen. Bagamat ang kamatayan ay tinuturing na pinakamalaking kinatatakutan ng tao, ang mga Kristiyano ay hindi pinanghihinaan ng loob sa harap nito. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay hindi mamumuhay sa takot ng kamatayan, at humaharap dito na may kapayapaan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya, mga kapatid, huwag tayong matakot sa halip. Ito yung dapat natin tingnan bilang pag-asa sa buhay na walang hanggan. At pagtamo ng ganap na kabanalan at kaluwalhatian kay Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang ating buhay ay pinananatiling makabuluhan at puno ng pag-asa kahit pa sa harap ng kamatayan. So, walang nakakaalam kung hanggang saan yung buhay ng tao, honestly speaking, di ba? Pero ang Panginoong Diyos, malinaw na ipinapaunawa sa lahat ng kanyang nilikha na may pag-asa, na yung kamatayan, hindi yan yung katapusan. Kumbaga yung kamatayan is, meron tayong buhay na walang hanggan sa langit kasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya, kaysa matakot tayo, hindi ko naman sinabi na magsaya ka na, mamamatay na ako, hindi ganon. Kumbaga, we entrust everything to our God who created us. And our soul, when we die, will go to heaven. Of course, that's the assurance of those people na naniniwala sa Panginoon Diyos. Na yung buhay natin, mabuhay tayo, mamatay tayo para kanino tayo, para sa Panginoon Diyos. So habang tayo nabubuhay dito sa lupa, I always encourage you to live your life pleasing to God. Although sometimes we failed, a lot of times we will fail, pero let us always reminded na ang Panginoon Diyos yung tutulong sa atin kung paano bumangon muli o kaya kung paano magpatuloy. Kasi our hope is Jesus Christ. Kung lagi natin ilalagay sa isipan natin na may pag-asa, hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa tayo sa Panginoon Diyos, alam nyo, makakatulong yun para hindi kayo sumuko sa buhay nyo. And this lesson that we've learned sa ating Panginoon na yung eternal life na meron tayo as a believer of Jesus Christ, panghawakan natin yun at wag natin sayangin yung buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi hiram lang yung buhay natin. At pag dumating yung time na kunin na yun ng Panginoon Diyos, so let us always prepare ourselves and have the peace in ourselves na mabubuhay tayo kasama ang Panginoon Diyos sa langit.